Diba? So, padunggan ko. Kayak daw, padunggan. So, mayong gabi eh. So, before ta mag, before ko mag-talk about sa chapter 3 is, nasa ko yung mga daan nga mga ipaibalo. Na ito ang legit din na itong mga ipasa or pambuhaton before to chapter 3. So, first is kanang mag-una sa payment. So, payment is para sa panel which is ang ginatawag nga panel fee which is 1,300. Tapos, atong i-breakdown ng 1,300, 500 is para sa chairman, tas 400 each para sa duha ka panel, so 1,300. Tapos, advisor fee na yun which is 1K, so 2,300. So, tungaon ng 2,300 sa 2,500, so 460. Tas na may additional nga 150 each para sa kanang food expenses and other expenses. So, mabutang siya nga 610 each. Tapos, ang deadline ani is May 21. So, sa defense is need niya kanang i-submit ang clearance sa mayor. Tapos, para muna siya ang requirements para maka-defense. Ang clearance is ipasa sa mayor. Tapos, na ay 4 copies nga na-endorse and formatted manuscript. So, if you're wondering about why na formatted diri is, magkandak pa ang technical writer o si Sir Nep sa kaning sa abot sa pag-format kauban ang technical writer karong Monday. May Monday ba? May 16. Basta kina ano naman nakaato, di ba? Technical writer. Monday. So and about din sa na attire. Ang boys is required nga na proper haircut. Tas ang girls is required nga mag-makeup tas naka ang buhok nakahipos. And dapat is naka professional attire. Ang boys is naka black pants, black shoes. Tas ang girls is naka skirt or naka pants, kamo na bahala, depende sa inyo asa mo comfortable. Tas mag heels, pero di sa diyan taas di kayo nga di na ay kanang comfortable ka sa taas. Tapos especially katong name tags, mas better if ang gamito nato katulong gigamit na itong last time. Tapos ang PowerPoint presentation is same ra gyapon sa katong mini capstone, which is mag-provide ra gyapon si Sir Nep og katong link. Then next is ang peer evaluation which is 10% sa final grade, which is katong ipangayo nako last time nga dapat is isa ray makakuha sa 100, isa ray makakuha sa 90, sa 80, 70 and so on. Tapos again na akong i-kuan ang katong mga deadlines. May 21 is deadline sa payment o sa peer evaluation. Actually, ang peer evaluation is as of now is ready na siya pass. Tapos, ang manuscript na yun, dapat ipasa na siya May 21. Tuesday. Thursday man, Tuesday, lagi nakabutang dali, pero Thursday na siya, May 21. Tapos, dapat kuha na siya, kompleto na siya, chapter 1, 2, 3. But, if na daw tayo changes sa atuang chapter 1 and 2, is dapat ingon na to daan si Sir Nep before ta mag-pass na to ang complete niya manuscript para ma-acknowledge niya ang changes. Tapos, while mag-defense is dili mo daw mo magdala og notes, like pare lang atong sa atuang proposal nga kanang atuang kaugalingon na ginatong dalon. Tapos sa ato ada yung system nga gina-propose, dapat natay i-provide nga mga problem scenarios bitaw nga like kanang magtangtad
like muni siya ang problem nila ato nga ano, tapos ato dayong dahil solution nga ato ang ano murag sige ato ang system ang atong i-solution ato ang problem inana. Tapos um tas mo to ang mga dapat ano mag-start na rin ko sa atong chapter 3. Ay tuod wala na pangutana. React life wala na pangutana. So mag-start ako sa chapter 3. So ang chapter 3 which is the resource methodology. So step 1 is dapat mag-choose magpili tawag methodology among the given SDLC models. So here is the example: waterfall, agile, RAD, prototyping, spiral, iterative, scrum model. So among this model is pangitaon na to or like ato siyang i-analyze if kanang fit ba siya para sa tuang system. Dili lang kay mopili ta nga kanang mopili lang dag og waterfall kay kuan lang siya like sayon ra siya but dili di siya suitable sa tuang system no kay ang reason ra ba to use waterfall is kanang fix ang iyang requirements like kanang single interview lang bitaw like interview ta karon data gathering ta tapos pag matog data gathering development na ito ganun dili ato mabalik bitaw mangutana sa tuang client. So step 2 dayon is which is kanang for example naka ano na kanang naka tawag ano nakapili na tawag ano kanang ato ang model mag-search na yung tao kanang mga kuan mga mga studies nga nag-support sa ato ang model. So for example ato ang gamit nga model is waterfall. So need din tapod mangita og kanang sitawag na studies nga naay inato nga model tas ato nang screenshot for example inaniyo kani for example kani pero dili dapat ni kani atong gamiton dapat gyud niya mo mangita ta og katong mga study for example study ni ana blah 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 at 2024 kato ang gamit waterfall model so kato din ato siyang screenshot tapos ato din i-cite ang katong nga author kay mo man yung gigamit tapos butan din atong explanation para bitaw atong sa input output diagram nga gihimo nimo Clark nga nay katong murag diagram tas ubos dayon is figure 1 point something by na et al 2024 na something tapos katulad yung explanation why katong nga model tapos ang moto siya ang kuan step 2 then also iano po dayon ni kanang dito sa explanation sa ato ang SDLC model is need siya nga i-discuss yun niya nung ato ang ipili nato sa ato ang project. Then step 3 is map out the phases of model, align it with objectives, identify the activities, tools, and expected outcomes per phase. Kaya for example, ang chosen model is waterfall model. So ang iyang planning and requirements gathering phases, ang iyang objective is to gather data related to inventory management, process, staff, monitoring, and so on. Activities to conduct interviews with target, observe inventory procedures, and so on. So ang ato diri is ang atong planning and requirements is to gather data gyapon pero kuan na ni related to attendance monitoring, leave management, and leave processing and attendance generating reports na. Yes, ang activity then is to conduct interviews with client or targets or
especially kanang conduct interviews with checker tapos observe din sa ilang manual process. And din sa tools is same lang, interview questionnaires, observations, more. Tas since more man itong gigamit, tas kani din sa expected output is ang atong mga solution bitaw nga ato ang atong buhaton. Same ra diri sa system design phase nga. Like nagyapon siya objective daw. Like same ra gyapon siya ani. Nga kung siya objective diri mo gyapon siya diri pero ang nakalain lang kay diri planning and catering man siya. So diri sa system design phase line sa dang objective to design something. Diba tas dali din kay designing something related sa system. Same ra development, deployment, testing, and evaluation. So akong karon na og kinsay maghimo aning mga kay dali ra man ni mugbo ra man sa dili siya actually pwede siya taas kayo pero okay ra siya nga mugbo. And na step 4 para you assign each member what to write in chapter 3. And then in writing paper, so dapat gid nga kuan medyo gid sapod nga if dili man gid kayo siya taas dapat gid siya kanang detailed gid siya para masabtan gid kay sa chapter 3 man nato silbi balik i-discuss gid ang unsa gid ang ato ang purpose atong system. So ang discussion is mag-focus dapat sa katong unsay atong buhaton sa each phase. Tapos unsa ang tools nga sa selected tools and methods are suitable for activity, for example Wheels, Laravel and JavaScript since based on experience is mo ang kanang or silbi na i-acknowledge ang developer. Mag-i-acknowledge namin ito tapos kanang how these tools support the objective in chapter 1 and how each phase mo i-connect lang dito itong mga phase sa each other. Kay mo siya ang model kay kung sa planning, design, development, deployment, testing sa system tapos evaluation na yun. Kay mo siya sa kanang flow murag silbi mo lang diri ba i-discuss lang nimo kung sa buhaton sa system design, sa development phase, sa deployment, murag siya ito giagdan. Then pag din natong sulat nato is ato na din siyang i-consult, ato na din siyang ipa-consult sa tuang advisor. Pero I forgot dito nga before dito ta magsulat sa chapter 3 is need pa nato siya una nga muduol balik sa ato ang client. It's either mag follow up interview ta regarding sa kung masin natay data nga like wala nato na pangutana atong niagi or if wala naman yaling is kanang atong i-propose or atong i-present sa ilaha ang katong chapter 1 o chapter 2 nato which is sa atong study like balit kuan bitaw ng teaser o unsay ato ang himuon sa ilahang problem but ang gusto nako is atong buhaton is mag-present tapos ask them tawag something like kanang bitong ipa-demo na to sa ilang sa una pag manual process para sa attendance if wala connection ato na silang mag-request na sa buhaton nila if wala connection since ang ingon man last time is mag-manual sila basta wala connection like sa attendance tapos ang sa leave dayon pod is manual lagi sa tanan then sulat-sulat ra so magpatudlo ta o unsaon pa fill up ato kung sa ila bitaw mga process nasabtan ba sabtan react daw sabtan so diri sa kani structures of documents kaning introduction o kaning SDLC explanation kani pwede ra ni siya kuan ikaw ani just kuan ni siya technical writer
Tapos kani din mga SDLC phase kay daghan man eh. Ako rang isend karon ang lista niya ang magsulat ani kay sila ra tulon ni ang list of back end o front end. Tapos kaning references i-appeal na lang po ni Jess go naman ni pangbutang. Bali same ra man gyapon natong last time. Tapos ang ano dito daabot sa kaning mga face o kaning mga ano kay di ba maggamit man especially sa kaning tools magamit man og kanang mga citations kay di kaning tools use kay kung sa planning interview man so kung sa system design ang tools po gagamiton kato na pong mga JavaScript ano tapos programa na siya ano. So ang mga gamiton is nga studies is pwede mo gamiton ang katong mga nasa chapter 1 o chapter 2. Tapos in regards po din sa aning kanang bitong SDLC nga atong napili is dili ben ano pa rin nato ni siya mag ano pa tao unsay ano feel na to nga bagay bitaw sa atong system tapos i-propose pa nato ni siya sa atong advisor tapos magpa-help ta sa iya if kanang unsay kanang bagay gyud bitaw sa atong system nga SDLC model kay dili man pwede nga magbuot ra ta og ano pili di man pwede mo ingon to lagi ingon og ganina nga kanya atong piling kay sayon ra. So dapat gid siya nga with pod sa atong advisor nga kan na bagay gid sa ato ang research ay sa ato ang project. So with that siguro Monday magpasa ta og papers mag itong follow up interview ta. So mao na to any question. Amo dito sa list nga kaning magsulat ani is ako ra send karon sa GC. Wala na question. Wala na question, Jess? Sen? Wala na. So, more na to. Thank you, guys. Thank you, everyone. Good night.